Good day guys! So ngayong araw ay check natin yung ating mga crayfish. Pero bago natin i-check yung crayfish natin, ay linisin muna natin yung ating tangke. At ito nga, katatapos lang natin linisin yung tangke. At nakapag-refill na rin tayo ng tubig. Ayan. At ito na yung ating mga crayfish. Malalaki na rin sila. At pwede na rin natin silang i-gender. Paghihiwalay natin yung ating mga male at female. Titignan natin ilan yung male, ilan din yung female doon sa ating mga crayfish. Nakakatuwang isipin. Dati, ang liliit pa lang nito pero halos parehas na sila noong mga ating mga breeders. At dito, ito yung ating mga female na mga crayfish. Siguro mga 7 ito or 8 piraso doon sa ating tangke. So ito lang yung ating mga female at yung ating mga male ay ito. Sobrang dami ng male nating mga crayfish. Hindi ko rin alam kung bakit sa mga crayfish na mga nahahatch is mas marami talaga yung female ay yung mga male kaysa sa female. Dito ipapakita natin sa inyo kung ano yung female. Ito yung female. Meron siyang dalawang butas or may dalawang bilog siya sa pangatlong set niya ng mga paa. So makikita natin. And also, kapag sila ay mga nasa almost 2 inches na, makikita na natin na yung mga gender nila. Kaya ayan. Kung sa male naman, ito naman ang sa male para malaman natin yung kanyang gender. I-check natin yung ating male na crayfish. At ayan, pumipitik-pitik pa siya. Ang hirap siyang i-focus doon sa kanyang mga male genitals. Kung makikita natin, yung pinakahuling part ng kanyang mga paa, meron doon na parang nakaumbok. Also, yung kanyang mga claw, merong red na kulay. Kaya nga siya tinawag na red claw na crayfish. Doon makikita kung lalaki yung ating crayfish. Ayan, i-focus lang natin yung sa sinasabi ko sa inyo sa pinakadulong part ng kanyang mga paa. Meron dyan na parang dalawang sungay para malaman mo kung lalaki nga yung crayfish mo. Ito, kuha tayo pa ng isa medyo malaki, which is mas kitang-kita natin yung sinasabi kong umbok doon sa pinakahuli niya na paa. At pagkabalik nga natin noong mga crayfish natin doon sa ating tank, ay ayan na, nagagala na naman sila dito sa ating tank at masigla na naman sila. Also, ibabalik na rin natin yung mga hides nila doon sa kanilang tank. At ganyan yung pag-arrange natin ng mga hides nila para hindi laging nagugulo. Kumbaga, nakaayos na sila na parang mga apartment na. Pagkatapos naman yan, ay mangunguha naman tayo ng mga pagkain sa kanila. Ito yung isa sa mga favorite nilang pagkain, yung mga snail. Dahil marami na tayong snail or ramshorn snail dito sa ating tank na isa, time na para i-harvest na sila. I-harvest natin yan para sa kanilang pagkain. And siguradong mukbang na naman yung ating mga crayfish. Yan, isa-isahin natin sila. Sobrang dami niyan at nakakangalay din ng pagkuha ng mga ramshorn snail na yan. Syempre, hindi naman natin uubusin lahat ng snail na yan. Kasi para makapag-breed pa sila at makapagbigay pa ulit sila sa atin ng mga pakain sa mga crayfish natin. Magtitira tayo ng mga maliliit para sila naman yung lalaki at sila yung magre-reproduce para sa mga susunod na batch ng pakain natin ng mga crayfish. At ito na nga lahat ng ating mga nakuhang mga ramshorn snail. Hindi siya masyadong karamihan pero pwede na siya para sa mukbang session ng ating mga crayfish. Ayan, ilagay na natin yan dyan. Maya lang mamumukbang na yan at sa gabi or bago pa magkinabukasan, siguradong ubos na lahat ng mga ramshorn snail na yan. At dito nga sa tank na pinagpakuhanan natin ng ramshorn snail ay nag water change na rin tayo nito. Dinagdagan natin ng tubig ito. Ayan, para punuin yung ating tank dahil halos 25 or 20% na yung nabawas dun sa tank niya. So, ganyan tayo mag-refill or mag-water change ng ating tank. At kung makikita nyo sa ibabaw na yan, yan is yung mga
hair algae natin na tumubo na doon sa ating mga driftwood. So ngayon yung ating driftwood ay ayan, nagkaroon na siya ng dahon. Nagkaroon na siya ng mga dahon niya dahil yung driftwood na yan is parang kalbong puno lang. So ngayon, nagkaroon siya ng design and i-check natin kung hanggang saan natin paladamihin yung mga algae na yan para maging design doon sa ating tank. So hanggang dito na lang ang ating video na to. Salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless, stay safe, and see you on our next video. Bye-bye.